Bigyan ko kayo ng update tungkol sa ating minamahal na DJ Bantag. Title, ganito: Arrest of former prison chief, just a matter of time. Ang sagot ng DOJ, ganito. Pakinggan nyo ha. Himay-himay natin. We have a general idea already of his whereabouts. So it's just a matter of time. Paniniwala ng law enforcement at nasa Cordillera nagtatago si DJ Bantag. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa ating minamahal na DJ Bantag. Kumusta na yung manhunt operations ng law enforcement agency sa kanya? Ito, sa headline news ng Manila Times, nakakatakot, nakakaalarma ang title. Ganito: Arrest of former prison chief, just a matter of time. Nako, pag sinabing just a matter of time, di ba, sandali na lang yan. Kung may, ba't ang tagal? May pinapagawa ba? O may, nasaan na yung kwan? Hindi, sandali na lang. Nandyan na. Di ba, malapit na? So, sa isang palace briefing, ang spokesman ng DOJ, si Attorney Clavano. Tama ba yun? Yeah. Attorney Clavano, tinanong siya ng mga media. Medyo naiinip na rin ang mga media kasi patok na istorya yan. 2 years ago. 2 taon na mula nung na-issue yung warrant of arrest ng ating DJ Bantag. Bakit wala pa? Ganyan ang na ngayon, perception ng hindi lang media, kundi yung taong bayan. So, ang sagot ng DOJ, ganito. Pakinggan nyo ha. Himay-himay natin. We have a general idea already of his whereabouts. So, it's just a matter of time. Nako, baka delikado na po si DJ Bantag. Again, with these things, we just have to stay patient. Kasi wala na, nauubusan na po ng pasensya ang mga media na nagko-cover sa Malacanang. The wheels of justice, they grind slowly, but they grind very finely. So we just have to stay patient. Ang galing naman sumagot nitong si Attorney Clavano. In fairness, Kaya lang, ako, naging spokesman din ako sa Mindanao, ang Philippine Army. May mga paraan ng pagsagot. If I may summarize itong sagot ni Attorney Clavano, although maganda ang dating, yan, palusot. Yung, we have a general idea of his whereabouts. So, general location. So, saan? Example lang hindi ko alam kung saan nagtatago. Dapat si DJ Bantag lang ang nakakalam, plus very few people yung malapit na malapit sa kanya. Example, general idea, general location. Diyan siya sa Cordillera Administrative Region. Ilang probinsya ang Cordillera? Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Apayao, ano ba? Ang luwang yan. And then, karamihan yan, mountainous. Anak ko. So,
Yan ang general idea of his whereabouts. And it's just a matter of time. So, kung ang paniniwala ng law enforcement ay nasa Cordillera nagtatago si DJ Bantag, how soon, gaano kadali o gaano kahirap na arestuhin siya? Mabundok na lugar, Cordillera Administrative Region. Nako, ako, experience ko yan, yung teniente kapitan pa ako. Maghanap kami ng mga NPA, rebelde, ano? Wala naman silang warrant of arrest, but the fact na nagrebelde sila, di kalaban nila ang gobyerno. So, hanapin namin. So, unang destino ko is Caraga Region. Hindi naman matataas ang bundok sa Caraga Region. Maano lang, masukal lang, forested. Marami pang mga kahoyan dyan. Nako, ang hirap maghanap ng NPA. Nasubukan ko. Ilang buwan kami na combat operation. Hanap. Wala kaming mahanap. Bakit? Yung concept ng mga NPA at yung mga tao, yung masa, parang river and water lily. So, nandun yung river, may water lily na makapal. Dadaan yung bangka, o kami yung bangka. So, pagdaan namin, yung water lily, gaganon lang yan. Tatabi, kasi nandyan na yung bangka. Pag alis ng bangka, babalik yung water lily. Ganon yun. Nadadaanan na namin pala, nakakausap namin, nakikita namin yung mga NPA. Kaya lang hindi namin alam na NPA. Kasi ang mga masa, hindi rin sila nagsasabi. So, blind kami. So, ganyan kahirap maghanap ng isang nagtatago sa isang lugar na wala kang suporta. So, in the case of DJ Bantag, palagay ko, mahihirapan sila kasi marunong. Alam mo, sundalo yan, Marines yan si DJ Bantag eh. Tapos, being an igurot, sanay yan sa hirap, sanay sa bundok. Hindi katulad ni ex-Congressman Teves na living comfortably pa golf sa Timor-Leste, di naaresto siya. Si DJ Bantag, I'm sure marunong yan. Nagtatago yan sa isang lugar na mahirap puntahan. Hindi siya living comfortably. What do I mean? Yung gadgets. Kasi kung gagamit siya ng electronic gadgets sa cellphone o tawag, nako, madali siyang mamonitor. Kaya lang, dahil nasanay sa hirap, baka mamaya hindi na siya gumagamit ng cellphone. So, messenger, tao na lang, sulat-sulat na lang, mga coded para ipaalam kung ano yung mga mensahe niya sa kanyang minamahal sa buhay. Ganon yun. Kaya, ako, good luck. DOJ o NBI, PNP, hindi naman sa parang ayoko hanapin ninyo. And bring him to the Court of Justice. Kasi, nagsabi naman si DJ Bantag na kahit may warrant of arrest na siya, sinabi niya na, bago may warrant of arrest, may condition siya, kung si Secretary Remulla pa rin ang nandyan as DOJ, hindi ako magpapahuli ng buhay. Sinabi niya na yun. Kasi perception niya, paniniwala niya, na hindi siya makakuha ng fair trial. So, karapatan niya yun. Kaya, tago siya ng tago. So, ngayon, 2 years na, hindi pa siya mahanap-hanap. Di, galingan nila. Ako, sa aking experience,
nahahanap lang namin, na-enkwentro namin, either nahuli ng buhay o na patay sa enkwentro, yung mga NPA rebelde, once na may civilian, magsumbong. Pag may sumbong ng civilian, tapos sasamahan pa kami, yung mga encounters ko, nung tiniente pa ko, sumasama yung ginaguide kami ng mga civilian. Kasi, sabi ng isang kapitan ng barangay sa Agusan del Sur, Talacugun, pumunta. Sir, wala na. Nagsawa na kami. Hirap na kami sa mga NPA. Nandun sila, ituturo ko para maalis nila sila sa amin. So, inassist ko kung totoo, hindi. Baka patibog. Kaya lang, I took the risk, naniwala sa kapitan. I-ginaid niya kami. Nandun talaga yung mga NPA. O di, na-enkwentro namin. May nadali, may nahuli, ganun. So, ito, labanan ng intelligence. So, lumalabas, kulang na kulang ang intelligence ang ating law enforcement agencies. Kahit may 2 million pesos reward na pabuya kung sino makapagturo na saan si DG Bantag, lumalabas, walang kumakagat sa 2 million. Sabi nga ng mga comments na nababasa ko noon is, kahit gawin pa nilang 10 million, walang yung mga Cordillerans, kung in case lang nandyan siya nagtatago sa Cordillera, siguro mga 1% lang yung possibility na may Cordillerans na magsusumbong kung nasaan siya. Kaya yan, hirap na hirap sila. So, good luck. It's just a matter of time. How long? Well, how soon? Baka yung in just a matter of time, hanggang 2028. Oh. Pag 2028 na at iba na ang nandyan sa poder, I believe, kusang magpapakita si DG Bantag at harapin niya ang kaso niya sa korte. So, matago-tago ka, DG Bantag, meaning mabuhay kayo.